2024? Jesus did it. Amen. Yes, yan po yung kasi yung team natin for this 2024. But actually, Jesus did it, amen, more than 2,000 years ago. When He said on that cross, when He gave up His Spirit, said, it is finished. Amen? So, handa na ba ang lahat? Nakakatuwa kasi, tunay nga, nakaka-bless yung ating ginawa kanina, di ba? Yung ating praise and worship. Amen? At pagbibigay, of course, so exciting. And every day is an exciting day with the Lord. Amen? So, may Bible ba kayong dala? Dapat lang. Para sa eskwelahan, di ba? Pag pupunta ka na school, kailangan meron kang notes. Meron kang books, di ba? So, ganun din ba tayo? May notes tayong dala? The Bible says, taste and see that the Lord is good. So, with conviction in your heart, sabihin nga natin buong church, Christ is enough. Christ is enough. Mas malakas pa doon, Christ is enough. Christ is enough. O sige, with faith, sabihin sa katabi nyo, Christ is enough for me. Hindi sa akin, sa katabi nyo. Nahiya ba kayo sa katabi nyo? O natatakot kayo sa katabi nyo? Isa pa, Christ is enough for me. Okay. So, tunay nga siya yung enough para sa atin. Siya yung nagsusustain ng lahat ng bagay. At kaya tayo narito ngayon. Alam ko, gutom na ang bawat isa. Nauuhaw ng bawat isa sa salita ng Diyos. Tama ba? Okay. So, naalalasahan nyo pa ba yung tinake away nyo last Sunday? Ha? O baka tinabi nyo lang sa isang tabit na panis ang mga tinake away ninyo? Okay. Ngayon, just prepare your hearts because I'm really, sabi ko nga, I feel with excitement sapagkat napakaganda na hinanda ni Lord. Of course, lagi naman, di ba? And ngayong araw na ito is, I'm so excited because really, God spoke expressly sa atin through our praise and worship. Nakita natin dyan that is in line sa ating message today. Amen ba? So, tanungin ko muna kayo bago tayo mag-proceed sa ating, lagi naman, di ba? Tatanong ako. So, ito, tanong ko sa inyo. If you could meet any person, okay, bigyan ka ng pagkakataon, na ma-meet mo isang tao, patay o buhay, living or dead, who would you like to meet and why? Sige nga. Ha? O Tagalogin ko, hindi nyo yata natindihan eh. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na ma-meet isang tao, patay man o buhay, amen, sino yung gusto nyong ma-meet, makilala, or makausap, at bakit? Ha? Tao? Si Papa mo? Okay. Kung mga historical person kayo, sabihin nyo siguro si Jose Rizal. Lapu-lapu, no? Magellan. O yung medyo social, Abraham Lincoln. Yeah, nagbabasa kayo ng history. Okay? Maybe intellectual kayo, si Einstein. Wow. Amen. Or kung mahilig kayo sa mga wars, si Napoleon. Alexander the Great, di ba? Ilan sa mga yan. Si Gandhi o Mandela or Martin Luther. Amen? Ewan ko kung may tumama doon sa sinabi ko. Kung celebrity, naman kayo, mahilig kayo sa celebrities. Sino? Katniel. At least honest si sis, no? Yung ba, be honest. Ha? Sino? Rene Recrestas? Si Michael Jackson. Yan. Or si Elvis Presley. Yung mga kaedad ko dyan. Beatles, di ba? O, mga patay yun. Pero, maaari siguro locally, si Pacquiao. Si mamait si Pacquiao? Ano sabihin nyo kay Pacquiao? Ha? Pautang. O, ito.
Sige na nga, si Coco Martin. Si Messi, Lionel Messi, LeBron James, right, Stephen Curry, si Elon Musk. Ba't nyo gusto ma-meet si Elon Musk? Mangutang na naman. Si Michael Jordan or si Cristiano Ronaldo. Eto, yung mga kabataan dyan, BTS, Blackpink. So, anong sasabihin nyo sa kanila? Bakit gusto nyo? Amen? Because maybe curiosity, meron kayo strong desire na makausap nyo sila sapagkat you want to learn something from them or you want to know them. Amen? Or magpa-selfie kayo sa kanila. And maybe you admire them because of something na ginawa nilang, amazing o dakila. So, yun yung unang tanong ko. Pangalawa naman, is there a person you wish you never met in your life? Tagalogin ko ulit. Meron bang tao na sana hindi ko siya na-meet, sana hindi kami nakakilala? Ha? Sino yung tao na yon? Kagalit. Yung taong daya sa iyo. Person who cheated you. O yung tao na umutang sa'yo pero hindi nagbabayad. Ha? And maybe yung person na kung saan siya yung nagdulot ng matinding sakit sa buhay mo. Marami nakaka-relate dyan. At sasabihin natin, kasalanan ko kasi nagtiwala ako sa kanya. Can I hear loud amen? Ha? Amen. So, we wish one moment sa buhay natin na kung saan we wish that it never happened to us. Okay, serious naman tayo. That, or maybe you hope you never met a certain person or nawa, hindi nangyari sa akin, Lord. May mga ganun tayo na kung saan, for example, yung pain na kung saan is namatayan tayo ng mahal natin sa buhay. Di ba? Or may nangyari sa atin na kung saan because sa kababayaan natin, nagkaroon tayo ng sakit. So, inaano natin na, ini-wish natin na sana hindi nangyari. Sana hindi ko yung ginawa. Amen ba? So, but actually, may mga tao na kung saan nagdulot man sa atin ng sakit sa buhay natin o masabi natin pangyayari na nagdulot ng matinding sakit sa buhay natin. There are things na kung saan, because of that, we grow. We mature. And we realize na kung saan nangyari sa buhay natin yon para siyang isang hidden blessing sa buhay natin. Amen? At because that trial sa buhay natin helps us to become you, the best of you, who you are today. Amen ba? Mayroon sinabi si Lord sa Hebrews 13. Ito, alam ko, isa sa paborito nating verse. Lagi nating kinukot. Lagi nating kinukot ay, God will never leave me nor forsake me. Diba? Paborito nyo ba yung ikot sa buhay ninyo pag may problema tayo? Pero actually, hindi ganun na ako saan. Tingnan natin yung konteksto kung bakit sinabi ni Lord to. Sabi niya, let your conduct be without covetousness. Ang ating attitude, wag daw tayong magkaroon ng attitude na kung saan ay gusto nating nagiging sakim tayo, mapag-imbot tayo. Sabi, be content with such things as you have. Maging kontento tayo sa buhay natin. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So may mga tao pala na kung saan iniiwanan ni Lord at pinababayaan. At sino yung mga tao na yun? Ayon sa verse na to, yung mga hindi kontento sa buhay. Okay? Yung kulang sa pagkilala sa Diyos, sa pag-appreciate ng kung ano meron tayo. At yung mga tao na kung saan mapag-imbot, hindi kontento sa buhay. Yung pala yung mga tao na kung saan ay iniiwan ng Diyos at pinababayaan ng Diyos. Nakuha nyo ba? So hindi lahat pwedeng mag-quote nito. Amen ba? Kundi sa mga tao lang na kung saan
masasabi natin, Christ is enough for me. Amen ba? Sabi, assuming we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Let us pray. O Diyos, you are the everlasting God, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the creator of all things that is in heavens, on the earth, and the seas, and all that is inside of them. You are the provider. You are the sustainer of all things. And to you, O God, Lord, we are here as a church, as a people, Lord, who are here, O God, to thank you, Lord, for another day, O God, that you've given to us. That here we are today, O God, Lord, by your grace, we can stand before your presence. Thank you, God, because, Lord, in all our struggles, in all our trials, O God, Lord, nandun ka, Panginoon, to support us, O God, especially those people who are trusting in you. Those people, O God, Lord, who are fearing your name. Lord, respect you, honor you. Lord God, thank you, Lord, for today, O God, Lord. Here is our hearts today. Lord, we make it ready, O God, Lord. Fill us, O God, Lord, right now. We need you, O God, Lord. All of us, Lord, here, Lord, hallelujah, are poor in spirit. Lord, we need you, O God, Lord, to fill us today. We ask you, God, for your grace and your mercy, O God, Lord, that those people who have come here, O God, Lord, hallelujah, Lord, tired and weary in their lives, Lord, we pray, O God, that you will give them the strength. Give them, O God, the comfort. Those who are sick, O God, Lord, give them healing. Those, O God, who are confused, O God, give them wisdom. Lord, as we hear your word of truth, that will change our lives, O God, Lord. Hallelujah. So that we may come, Lord, hallelujah, as the best, Lord, that you want us to be, O God. Lord, thank you. Let your will be done. As we submit everything to you, we resist the devil and he shall flee in the name of Jesus. No flesh shall glory in your presence, but your Spirit, Lord, is our guide, our teacher today, our helper, our comforter. We honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, this month we have this theme. And what is that theme? Nangyala ko ng oras. Fear of man, from fear of man to fear of God. So how many of you have been, masabi ko na you're meditating about these wonderful messages natin for this month of February. And today also is the third week that we're going to have this topic about the fear of God. Amen? And today is a question, a title, entitled this as a word of question sa inyo. Pleasing man or pleasing God? So sabihin nyo nga, pleasing man or pleasing God? Ay, isa sa binasa natin sa John 12, amen, 42 to 43, sabi doon, nevertheless, even among the rulers, many believed in him. But because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. For they love the praise of men more than the praise of God. So we bless the Lord for the reading of His Word. And indeed, siguro nagtatanong kayo, ano ba yung synagogue? Synagogue, sa Tagalog, sinagoga. Ito yung isang religious meeting place nila ng mga Jews. Amen? Nag-aaral sila ng scriptures at nag-share sila doon. And actually, Jesus is, masabi nating regular siya na pupunta sa synagogue. Amen? Nakita natin yan sa buhay ni Jesus. At ang mga Jews, of course. And it's very important for them, this, we can say this place, meeting place, bilang isang Jews, is ito na yung masabi natin kanilang marka. Amen. Hallelujah. Nakilala sila bilang mga tao na kung saan ay nagmi-meet sa sinagoga. Sa panahon natin ngayon in church. Amen. So, we can see here,
may binanggit dito mga rulers. Who are the rulers? Of course, rulers, during the time, sila yung mga tao na, of course, kung saan religious rulers or religious teachers, amen, mga elite, masabi natin, mga Jews, na kung saan ay mayroong kapangyarihan sa Sanhedrin or sa kanilang Supreme Council. So, sabi rito, even among the rulers, many believe in Him. Ano ba yung sinasabi rito pinanampalatayaan o pinaniwalaan ng mga rulers na ito? Because kung titingnan natin ang New Testament, marami talaga na mga rulers o mga matataas na tao during Jesus' time ay hindi maniwala sa Kanya. Right? Pero merong ilan na kung saan naniwala sa Kanya. At if you're going to read back doon sa John 11, there's a remarkable miracle na ginawa si Jesus. At iyon ay raising Lazarus from dead. Okay? Alam niyo ba yung story na yun? Si Lazarus ay binuhay ng Panginoon. Physically, 4 days na siya nandun sa tomb, doon sa libingan, at binuhay ng Panginoon. Sa John 11, mababasa niya yan. Okay? So this really a remarkable at hindi ito madideny. Kasi napakaraming naka-witness ng miracle na ito ni Jesus. Isipin nyo, 4 days na nasa libingan. Binuhay pa ni Lord si Lazarus. So, ito yung masasabi nating they believe in Jesus. At tatanungin kayo, do you believe in God? Parang napaka-ano naman ang question ko, di ba? Do you believe in God? Maraming tao, pag tinanong mo, yes, we believe in God. Kaya lang nakaka-shock yung sinabi sa James. Sabi, do you believe that there is one God? You do well. You do well. Even the demons believe and they tremble. It's a general accepted fact. Maging ang mga fallen angels na kung saan merong isang Diyos. Amen ba? Generally accepted sa populasyon, sa mga tao, na merong isang Diyos. Sabihin natin marami silang Diyos-Diyosan, pero naniwala pa rin sila, di ba? Na meron talagang isang Diyos na Almighty. Di po ba? Sabi nga, you do well. Because even angels, even demons believe. Mga fallen angels believe. They support the oneness of God. And they tremble, sabi pa doon. Sa importance nung kung sino ang Diyos. Fallen angels, demons know the truth about God. Better than us. They know about God. They know about Christ. They know about the Spirit of God. But they hate it. They hate God. They hate the Father. They hate Christ. They hate the Holy Spirit. And sinabi rito sa ating binasa, they believe. Pero nakita natin dito, because of fear, because of the Pharisees, itong mga religious leaders, itong mga pare during that time, hindi nila ma-confess si Lord. Nanampalataya sila pero hindi nila kinikilala, hindi nila ma-confess dahil sa takot. Yun po ginagawa ng fear na ating pong mga tinunghayan. It paralyzes our faith. Nagiging hindrance ito to stop us believing. Amen. Sabi, lest they should be put out of the synagogue. Iyon yung kanilang kinatatakot. Ayaw nilang confess si Jesus because yung mga Pharisees, nagbigay sila ng isang batas na kung sino ang magpipreach about Jesus, you will be excommunicated. Ikaw ay mababan, ikaw ay mariremove. Amen. From this religious community. Dito sa sinagoga, hindi ka na pwedeng umattend. Yun ang sinasabi, ban ka na, ban for entry ka na. Bilang Jews, napakahalaga sa kanila. Amen. Di ba may mga ganun mga relihiyon? O kapag ka hindi ka nag-tithes, tiwalag ka na rito. Di ba mga ganun? At doon sila nagsiserve kay Lord with that fear na baka
pag di ko ginawa to, baka yung mga leader namin is hindi na ako pa-attend. May mga ganun scenario, di ba? May mga ganung setup. So, they remove them from their membership. They will be removed from their membership. Yun ang kinatatakot sila. At hindi lang yung reason. Ito yung matinding reason. For they love the praise of men more than the praise of God. Ganda ng inawit natin, di ba? For the praises of man, I will never, ever stand. But in God alone. Pag binalikan natin itong John 12 sa the previous verses, kasi meron tatlong grupo na kung saan ay nung mangyari yung remarkable miracle na yon of praising Lazarus from dead, merong ito yung unang grupo. Naniwala sila, ginawa ni Jesus, pero hindi nila confess. They stopped believing. Ito na may isa. 12:9-11. Now a great many of the Jews knew that he was there, and they came not for Jesus' sake only, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead. Ito yung second group. But the chief priests plotted to put Lazarus to death also, because on account of Lazarus, in account of him, many of the Jews went away. Hindi na inalantana na kung saan ay, sige, excommunicate kami. Because they believe in Jesus. Patuloy sila. No matter kung ano sabihin ng religious leaders nila, amen, talagang hindi makakaila na ito si Jesus ay siyang Messiah. Amen. Ito yung pangalawa na kung saan, because of that miracle, ay nanampalataya sila kay Jesus. But, warning ko lang hindi lahat, wag nating gawing kung saan isang paniniwala na, okay, maniniwala ko kay Jesus pag nagpakita siya ng matinding miracle sa atin. Of course, God is a God of miracle. And, iba kasi, show us signs and wonders so that we may believe. Mali rin yun. Amen. Miracles is not, sabihin natin na hindi ito yung dapat maging daan. Okay? Although pwede yung maging daan, pero hindi dapat ito yung talagang ating intensyon. Para maniwala tayo is magpakita ka muna ng miracle. Parang to see is to believe. Diba? Praise the Lord. So yun lang ang ibig sabihin na kung saan ginamit ng Diyos ang miracle na to. Of course, isa yan sa plano niya na kung saan ay gawin ng miracle na to so that many people will see. Sabi ni Jesus, they will see that you have sent me. That they will see, that their eyes will be opened, na ako talaga yung Messiah through the works that I will do. Amen ba? Death of Lazarus. Tingnan po natin yung experience ni Martha and ni Mary, na kapatid ni Lazarus. Tatlo po sila magkakapatid. Okay? For the sake of those who don't know the story, magkakapatid po ito. Si Martha, siya po yung pinakaate, pinakamatanda sa kanila. And then si Lazarus and then si Mary. And yun po yung masabi natin na is a really a remarkable miracle. Pero sa experience ni Martha and ni Mary, of course, it's a miracle. But then bago nangyari ito, ayon sa istorya, is kung saan, ayon sa istorya sa John 11, when Lazarus, their brother, was sick, they sent Jesus a message. Lord, Lazarus, whom you love, is sick. At yung sickness na yun is, masabi nating napaka-critical. Amen. Noong time na yun. Di sinabi ko nung sickness, kind of sickness, pero masabi natin critical ang buhay ni Lazarus. So nagpa-send the message ito magkapatid na babae. Sabi yung brother namin si Lazarus, whom you love, is sick. Okay? Sapagkat sila ay mananampalataya kay Jesus at kilala nila si Jesus na Messiah. So, humingi sila ng tulong kay Jesus. Praise the Lord. Ganun ba tayo kapag kami mga bagay na kung saan dinadanas tayo sa buhay natin? Ano yung una natin dapat gawin?
Ha? Manalangin. Amen. Manalangin tayo. Sapagkat ang panalangin na isang sign ng pagtitiwala natin kay God. Sign ng kung saan yung ating faith sa Kanya. Amen. At hindi lang yon sign ng faith natin, kundi sign us honoring God in our prayers. Na ano man nangyayari sa buhay natin, we honor Him, Lord. Nagpipray tayo, Lord, tulungan mo ko. When we say, Lord, I need you. It's a prayer of honoring God. Amen ba? Na siya yung inuuna natin. Kasi marami sa atin, kapag kami, mga bagay sa buhay natin, mga crisis sa buhay natin, kaya lang tayo mananalangin kapag ando na, wala na tayong magawa. Amen. Narinig natin sa mga doktor, panalangin na lang ang last nating magagawa. Which is mali. Anything na nangyari sa buhay natin, dapat nating unahin siya. Amen ba? Kaya nga last year, 2023, Jesus first. Dapat ganun tayo sa buhay natin. Dapat yun ang maging way ng buhay natin. As a follower, as a believer of God. At ano nangyari doon sa istorya? Si Jesus hindi naman agad-agad na, okay, may sakit para si Lazarus, punta ako doon. Sabi sa istorya, Jesus remained doon sa lugar na yon. Hindi siya tumalima agad-agad sa sinabi ni Martha and Mary. He stayed there for 2 days. At of course, Jesus knows everything. Amen? He is omniscient God. Alam niya lahat ang nangyayari. At ang sinabi niya sa kanyang mga disciples, let's go to Judea. Because Lazarus is sleeping. Of course, alam na ni Jesus, namatay si Lazarus. Bakit kaya naghintay pa si Jesus? Ba't hindi na lang siya pumunta ron? O kaya, sinabi niya, by my word, ito yung prayer ko, gumaling ka. Manampalataya ka lang sasabihin ko, gagaling si Lazarus. Bakit hindi ginawa ni Jesus? There are things sa buhay natin na mababasa natin all through the Bible that God has His distinctive and consistent way than us, than our ways. His ways are higher than our thoughts. His what? His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Amen? Ganun po kalawak ang kaalaman ni Diyos, ang dunong ng Diyos sa atin, pamamaraan ng Diyos sa atin. Ganun kalayo. Amen po. Praise the Lord. Kung titingnan natin yung tubig sa dagat, kung gaano kalawak ang tubig sa dagat, hindi natin masusukat, right? Amen? Ganun po yung karunungan ng Diyos. Compare sa atin na kumuha ka ng tubig doon sa dagat, ilagay mo sa tansan. Ganun lang po kaisipan natin kukumpara sa kaisipan ng Diyos. At pamamaraan ng Diyos. At nakita ko po yan throughout the Bible. Bakit kaya si Daniel, nung nasa lion's den siya, bakit hindi na lang ginawa ni Lord? Amen, na kung saan is pumunta siya dun sa lion's den at iniligtas niya si Daniel. O hindi na hinayaan si Daniel na ihulog sa lion's den. Bakit kaya yung si Shadrach, Meshach, Abednego, nung ihulog sa pugon, na fire furnace, during the time ng reign ni King Nebuchadnezzar, nung di sila sumamba sa Diyos-Diyosan, hinulog sila sa napakainit na pugon. Bakit nung nasa pugon sila, hindi na lang pinatay ni Lord yung pugon? Right? Iba pa mamaraan ni Lord. Bakit sa Red Sea? Nung ang Israelita ay wala nang makitang daan para sila maligtas. Amen? Bakit hindi na lang ginawa ni Lord na yung si Pharaoh at yung armies na nandoon na humaabot sa kanila, hindi na lang niya pinatay? He can send lightning para matupok yung armies na yun, di ba? Pero bakit hindi ginawa ni Diyos? Ibang pamamaraan ng Diyos. Amen. Iba pamamaraan ng Diyos. Isipin na, kaya sinabi ni Mary at Martha, hindi na maintindihan. Sabi ni Martha, Lord, if you have been here, my brother will not have died. Amen ba? Kung nandito ka lang, Lord,
Si Mary din ganun. When he came to Jesus, the same thing. She repeated, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Sa mga sakit na nangyayari sa buhay natin, sa mga trials na nangyayari sa buhay natin, Lord, bakit mo inayaan mangyari ito sa akin? Bakit, Lord? Hinaya mong kunin yung aking mahal sa buhay. Nag-pray naman ako sa iyo. But why you didn't answer me? There are things na hindi natin maintindihan. Lord, bakit ako? Nagsiserve naman ako sa iyo. There are Christians who are suffering in cancer. There are Christians who died in accident. There are things that we didn't understand. Lord, nagsiserve naman ako sa iyo. Bakit nangyari sa akin to? Nag-pray naman ako para hindi mangyari to. Amen ba? There are things na kung saan inaalaw ni Lord sa buhay natin. At sabi sa John 11:35, napaka-popular nito kasi ito yung shortest verse in the Bible. Jesus wept. Sa kaigsian niya, hindi siya simple. Kahit dito sa verse na ito na napaigsi, napakaraming nilalaman ang verse na ito. Ano yun? Bakit siya iiyak? Alam naman niya, bubuhayin niya si Lazarus, di ba? Bakit kailangan pa niya umiyak? Nakita niyo ba yun? Alam niyo ang Panginoon, ang Diyos natin, tumatangis siya kasama natin. Kahit alam na niya na kung saan, this is not meant para ikaw ay mamatay. Because alam naman natin, si Lazarus namatay din naman siya, di ba? Pero mabubuhay din siya muli. Ibig sabihin, sabi rito, sa Bible, may sinabi about our Messiah. Ito to be amazing about God. You know, He is the all-knowing God. Pero, masasabi natin na, hallelujah, He knows our weaknesses. Yung mga tao na gusto natin makilala, makausap, hanggang lang tayo, di ba? Amen? Sabi ko nga si David, nakikilala ko siya because of the Bible. Nakilala ko si David, yung mga istorya niya, yung biography niya rito, yung mga ginawa niya. And I love the character of David. Pero hanggang doon lang yon. Although 1,000 years ago na nabuhay siya, nakikilala ko pa rin siya sa sinasabi sa Biblia. Pero actually, hanggang doon lang yun eh. Amen? Kung ma-meet ko man si David, hanggang doon lang yun. Hindi niya ako makakilala ng lubusan. Amen ba? Pero si God, alam niya yung nangyayari sa atin. Amen. Habang kinikilala natin siya sa kanyang salita, habang kinikilala natin siya sa ating paglakad bilang isang mananampalataya, ang dami nating nalalaman about Him. At the same way, kilala niya tayo. Kilala niya tayo. At nais niya makilala pa tayo. What an amazing God. Bakit pa niya gagawin yun? Sino ba tayo, di ba? Who are we in the sight of God? Who are we that God is mindful of us? Yung sinulat ni David sa Psalms 8. Siguro si David, nung siya ay isang shepherd pa during that time, nung tumingin siya nung gabi sa kalangitan, sapagkat minembeditate niya lagi yung greatness ni God. Nung makita niya kalangitan, Lord, grabe ka, ikaw lumikha ng lahat ng araw, ng bituin. Why are you mindful of me? Bakit ka ganun concerned sa aming mga tao? Naisip ba natin yan? And yet, ang dali nating bumigay. Kapag kami mga pagsubok tayong dinaanan sa buhay natin. Ang dali nating magtanong kay Lord, Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Jesus wept. Why he wept? Alam naman niya na bubuhay niya si Lazarus. Bakit kailangan pa niya tumangis? Because the Bible says so, that Jesus the Messiah is the man of sorrows. Jesus the Messiah is acquainted with grief.
Daming tao, sabi, kung talagang may Diyos, bakit may suffering? Babalik ko tanong sa kanila. Talagang may Diyos. At naranasan niya yung suffering. Suffering is the cause of our sins. He weeps with those who weep. He's the high priest who could sympathize with our weaknesses. Kailanman. Amen. Sa mga taong may takot sa Kanya, ay may pagtatiwala, kailanman hindi siya iwan o bababayaan ng Diyos. Lagi siyang nandiyan to sympathize with us. Although hindi natin maintindihan kung minsan bakit parang ang tagal ni Lord sumagot sa ating mga panalangin. He is the head of the church. Amen. Narinig niyo ba yung sabing, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan? Diba? Pagka masakit ang ngipin natin, sumasakit din ang ulo natin, diba? He's the head of the church, we are the body. Kung ano nararamdaman ng body, nararamdaman ng head. The head pains when the body hurts. Alam niyo ba yun? So, kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Pababayaan tayo kung tayo hindi magtitiwala sa Kanya. Pero sino man nagtiwala sa Kanya, kailanman hindi niya iwan, pababayaan. Amen ba? Jesus wept. At doon din sa John 11, sabi, I am the resurrection and the life. Ito yung sinabi niya kay Mary at kay Martha. Ni-reveal ni Jesus kung sino siya. And I think this is the reason why hinayaan ni Jesus. Amen. Na kung saan mamatay sila sa krus para ma-reveal kay Mary, kay Martha at sa mga tao na makakita ng miracle na to kung sino siya. Amen ba? He said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe in this? God is asking you, do you believe in this? Amen. Na itong mga nakikita natin, mga miracles sa Bible, is God wants Himself to be revealed to us. Right? Kaya po napaka-exciting, adventurous po ng isang Kristiyano eh. Na everyday, there's an adventure. Umpisa pa lang ng umaga, magbasa ka ng Bible. There's so much adventure. So much excitement. Na ma-reveal sa atin si Lord. Pag nagpe-pray tayo sa morning, pag nagbabasa tayo ng Bible. Right? Bible is not boring. Prayer is not boring. It's the opposite. It's filled with excitement. At ito ni-reveal ni Lord. Sabi, I am the resurrection and the life. At yung panalangin niya sa kanyang ama. Nanalangin siya, di ba? Na kung saan, sinabi niya sa Father, na gagawin ko to para kung saan ay makita ng mga makakakita ng miracle na ito kung sino ako na isinugo mo. At ito yung sinabi niyang isa, I am the resurrection and the life. Jesus is the way, the truth, and the life. And no man comes to the Father except through Him. Tandaan po natin yan. Naalala niyo si Job? When God allowed suffering sa buhay ni Job, parang okay na sana yung buhay ni Job, di ba? Pag binasa sa Bible, okay na yung buhay niya eh. Maka-Diyos naman siya. Ang dami niyang mga properties. Ang pamilya niya masaya. Ang dami niyang servants. At tingin ng Lord sa kanya, kung sasabihin natin integrity, siya yung masabi nating tao na may integrity. Pinagmayabang pa nga ni Lord eh, na walang katulad si Job. At nangyari nga kay Job, hindi maintindihan ni Job, bakit Lord? Bakit? Wala naman ako nilokong tao. Pero dumanan siya matinding suffering. Hindi niya intindihan ni Job. Pero nung makita ko, nang mabasa ko ang kasaysayan sa aklat ng Job sa bandang huli,
Napaka-bless ni Job. Napaka-bless. Because meron pa palang mas nais si Lord na the best para kay Job. At ano yun? To reveal Himself kung sino siya. Sa latter part ng book of Job, makikita natin ni-reveal ni Lord kung sino siya kay Job. At blessing rin ito sa atin kasi despite ng suffering na yon, devil meant it for evil, but God meant it for good. Na tayo mismo, na-reveal ang Almighty God kung sino siya. Amen. Because of Job's suffering. Amen ba? So, alam ba mga kapatid, minsan yung suffering, takot na takot sa iyo eh. Pero actually, amen, kadalasan may mga hidden blessings sa ating mga sufferings. Sa mga pain natin na dinadanas sa buhay natin. Jesus Christ revealed is one of the greatest treasure to keep. Amen? Kaya it's a treasure to seek the Word of God because through His Word, through our prayers, through our pursue about God, i-reveal niya kung sino siya sa atin. Iyon po yung treasure na kung saan is hallelujah. Amen? I cannot explain it, pero every day, for me, it's like I'm always hunting for treasures, hunting for gold. Whenever I commune with God, every morning, hallelujah. I can explain talagang there's abundant things, of good things na ating pong marireceive and benefits. Amen. When we desire and seek Him. Sabi rito, it's okay to lose everything except Christ. Ito po yung naging motto ko nung ako po ay maging mananampalataya. Nung maintindihan ko yung knowledge of truth, nung maintindihan ko kung sino si Kristo, nung binasa kong Biblia, ganito pala ako kamahal ni God. Ganito pala ako, hindi siya nagpabaya. Yung ating Ama na sa langit. Ganito pala ako kamahal ng ating Ama sa langit. Isipin mo, ibinigay niya anak niya para sa tulad ko na masabi kong walang saysay, walang kabuluhan, not undeserving, pero binigay niya ang kanyang buhay para sa akin. Kaya sabi ko, ang motto ko, mawala na ang lahat, wag lang si Kristo. Because I am filled with all the cares of the world. Amen. Ang dami kong mga barkada, ang dami kong mga kaibigan, ang dami kong mga bisyo, ang dami kong kung ano-ano sa buhay ko. So much cares of the world. Senior ko ang salita ng Diyos. Sabi ko, pag uwi ko from Taiwan, yung mga kaibigan ko na tinuruan ko ng kalokohan, ituturo ko naman sa kanila katotohanan. I was very excited that time na kung saan, pag uwi ko, isi-share ko to sa mga kaibigan ko. You know what happened? Isa-isa silang nawala. Pero bago pa mangyari yun, pinadama sa akin ni Lord, ito yung relationship na hindi makikita sa iba. Mawala ng lahat ng relationship, wag lang si Kristo. Sabi ko, hindi ko na, ayok, I will not let this go. Amen. Sabi rito sa isa, sinabi ni Lord yung, again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. It's a parable. Sabi, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought. Is the resurrection and the life. Pero sabi nila, no, I cannot exchange my honor na binibigay ng tao sa akin. I cannot exchange yung praise na binibigay ng tao sa akin kapalit ng praise ni God. How many of us are like that? Nakakalungkot po na kung saan yung istorya ni Judas, right? One of the 12 disciples of Jesus.
na kung saan 3 years niyang kasama si Jesus. 3 years. He's seen the miracles of Jesus. He had heard the wonderful preaching, the gospel, from the mouth of the Son of God. Pero after 3 years, ano nangyari? Pinagpalit niya sa 30 pieces of silver. Amen ba? Nakakalungkot ang istorya ni Judas. Pero kanina sabi ni Lord, alam mo, nalulungkot ako sa mga taong pumupunta sa church. Hindi lang 3 taon kayo. Siguro ba dito, hindi lang 3 taon na narito. Iba nagsasabi sa akin, bata pa lang ako, Christian ako. Pero hindi ko makita. Gaano natin pinalalagahan? Gaano natin pinahalagahan ng Diyos? Baka mas masahol pa tayo kay Judas. Yun, 3 taon lang eh. Talungin nga natin ng sarili natin, am I a pleaser of men or a pleaser of God? Kaya ko ba yung pagpalit? Ang mga bagay na kung saan tinetreasure ko, kapalit ng binibigay ng eternal treasure ni Lord. Yun po nakakalungkot, di ba ba? Sana maging motto natin itong lahat. It's okay to lose everything except Christ. Mawala ng lahat, wag lang si Kristo. Because I've been in the many churches at imagan dito sa CSG. May mga tao na kung saan. Hallelujah. Initially, napakainit nila. Tapos, na-persecute na magulang. Hindi na umatin ng church. Natatakot sa persecution ng magulang. Natatakot sa persecution ng tatay, nanay, kapatid, tiyahin. Sabi, ayoko ng born again. Okay. Nakakalungkot. Si Judas nga at least 30 pieces of silver eh. Pero sa atin, sa maliliit na bagay, kaya natin pagpalit si Jesus. Kaya natin pagpalit. Amen. Sabi rito, for where your treasure is, there your heart will be also. No one can serve 2 masters, sabi sa Bible. It's either he will hate the one or be loyal to the other. Or he will despise the one and honor the one. You cannot serve 2 masters. Lay up for yourselves treasures in heaven, where no moth or rust can destroy it. There's no thief that can steal your treasures. Don't lay your treasures on earth. Ang lahat ng ating mga ina-accumulate dito, everything will come to dust. Amen? I'm not saying na huwag kayong magsumikap, mag-ipon. Pero tingnan po natin yung value niya. Meron ba siyang eternal value? Of course, pag ginamit nito sa tama, may eternal value siya. Pero saan natin ginagamit ang kung ano meron tayo? Lakas natin, oras natin, pera. Sabi rito, kung saan ang nandun yung kayamanan, nandun ang puso mo. Amen. Nakakatawa po kayo pa nga nag-exhort dito, di ba? Pero nakakatawa na nakaka-bless. Sapagkat nung time na kung saan is blinded pa sila, sabi nga, kung magbigay sila is anyhow na lang. But then, na-realize nila na, hallelujah, na ginagawa ko to is to honor God. To honor His Word. Kaya tayo sumusunod. Is to honor the Word of God. Where your treasure is, there your heart will be also. So, reflection po natin. Who am I pleasing? Pumikit po kayo. Who am I pleasing? I am pleasing man or God? Kayo po makakasagot niyan. Amen.
Ano ba yung fear na yon ng mga rulers na to? Bakit sila, nakita na nila yung one of the greatest miracle, pero hindi pa rin sila nanampalataya. They stop believing. Ano kaya yung fear na yon? Actually, yung fear na yon, when they love the praise of men more than the praise of God, is a fear of looking foolish in the eyes of men. And isn't it na ganito tayo lahat, o karamihan sa atin, ito yung fear natin sa buhay natin. Praise the Lord. Yung fear na kung saan, ano kaya sasabihin ng tao kapag ka nag-born again na ako? Ano kaya sasabihin ng tao kapag nagbubuhat ako ng mga hallelujah, ng mga speaker dito sa church? Ano sabihin ng tao kapag nag-serve ako? Ano sabihin ng tao kapag nag-share ako ng gospel? Baka sabihin nila, na-brainwash ako ng church. Sasabihin na, napaka-religyoso ko. Kapag nag-share tayo ng faith, ito yung ating fear. Ano sasabihin ng tao? Ano sasabihin ng tao? Napaka-narrow-minded ko. Pag sinabi natin ng truth ngayon, yun agad sasabihin sa atin, napaka-narrow-minded mo. Moderno na panahon ngayon. Obsolete na ang Bible. Ganun tayo binabrand ng mundo. The world will hate us. Every word sasabihin natin, ang truth na sinasabi natin, the world will hate our words. And most Christians are persecuted because of that. Marami ngayon hindi na-persecute because of this kind of fear. They are silent to tell the truth. Because they fear, they are afraid of ano sasabihin ng tao. Because they love the praise of men more than the praise of God. Yung mga bago naging Kristiyano rito, salamat, nagpatuloy kayo. Amen. Pero may mga tatay dito na kung saan nagpunta dito sa church, hindi sila bumalik sa church. Kasi, ano sasabihin ng aking asawa? Ano sabihin ng mga anak ko? Ano sabihin ng tatay, nanay ko? What is behind this fear? Ano yung behind this fear? Meron. Tingnan natin. What's behind this fear is the sin of pride. Hindi yan basta takot lang. Because of pride. Maging maingat pa tayo because this sin is really made a shipwreck of many Christians. O yung mga tao na kung saan is they are beginning, amen, to know the truth. Nagkaroon ng shipwreck ang kanilang pananampalataya. Why? Why you are fearful to share your faith? And most of us are. Most of us. Amen. Paano natin mako-conquer yung fear na to? Tingnan natin yung fear as a measuring device. Amen? Pagka natatakot tayo na mag-share, ano agad sasabihin natin? Baka may magtanong sa akin eh. Hindi ko masagot. I become look foolish. Matatalo ako sa argument. Baka may magtanong, hindi ko masagot. Di ba yan lagi ng sinasabi natin? Takot akong mag-share ng word about Christ. Bago lang akong Christian. Pero actually, behind that fear is because you are proud. You are proud to look foolish. Napagtawanan ka. Hindi naman talaga kinatatakot natin eh. Napagtawanan tayo. Na-i-reject tayo ng tao. Because we have so much about ourselves. The more of this fear you have, the greater is the pride in your heart. Consider what we fear most. Na ma-reject tayo because of our beliefs. Because a proud person is concerned about those things
He has a high view about himself. We are fearful to be rejected, to be ridiculed. Amen? And the fear is a measuring device natin gagamitin. Bakit ako takot? But a truly humble person is not concerned about himself. Is not concerned about himself. When I was beginning, sorry, I'm not preaching myself. I'm just trying to give an example. Of course, I'm not perfect. But there are things sa buhay ko na kung saan, hallelujah, God is helping me to overcome. Marami akong fear sa buhay. At siyang isang fear na yun, alam nyo, ayaw akong tumayo sa harapan ng tao. That's my fear. Ano sabihin ng tao? Baka magkamali ako. Ano sabihin ng mga pastor? Pagka nagkamali ako ng preaching, baka sabihin, mag-aral ka pa. At sabi ko, Lord, ikaw ang tumawag. Hindi ko iintindihin sabihin ng tao. When we are starting the church, I have that fear. Ang sabi ko kay Lord, excuse ko, Lord, nasa music ministry na naman ako. Gamay na gamay ko na music ministry. Doon na lang ako. Ayoko maging pastor. Actually, takot ako. Because of pride. And God, by His grace, is telling me. And here we are now. And thanking God for His grace na binigay sa atin. And I'm always pray kay Lord, Lord, deliver me from the sin of pride. Make me a humble person. Make me a humble person. Yun lagi yung prayer ko because napakadali nating ma-fall sa sin of pride. Na ako. Salamat sa mga kapatid natin na kung saan is may mga professionals tayo rito. Manager sila sa office nila. Engineer sila sa office nila. Professional sila. Pero pagdating dito sa church, nakakatuwa. Pantay-pantay tayo. We are called a servant of God. Amen? They don't hesitate. Walang self-preservation. I'm so blessed with this, our brothers and sisters who are willing to serve God. Wag po tayong matakot sa tao, kung ano sabihin ng tao. Matakot tayo kung ano sabihin ng Diyos sa atin. Amen ba? Praise the Lord. Iba takot mag-church kasi magagalit yung kaibigan ko, meron kami lakad ngayon. Sabihin ko naman sa iyo, kapatid, kuya na naging reason natin. Magalit na sila kung magagalit. Ang masama magalit sa atin yung Diyos na makakasama natin sa eternity, di ba? Ano yung mga tao na kung saan magalit na sila, hanggang doon na lang yung galit nila. Pero ano sasabihin ng Diyos sa atin? Yun ang mahalaga sa lahat. Di po ba? Nabubuhay tayo para magbigay ng kaluguran sa Diyos. Doon tayo maging Kristiyano. Hindi para magbigay ng kaluguran sa ating sarili. Na kung saan nandito tayo, okay, enjoy ko naman okay na yun. Enjoy ko naman mga awitin, enjoy ko naman ang ginagawa ko. I'm a Christian. There's so many things, mga kapatid. Don't stop believing. Don't stop believing. For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Yan po yung warning na sinabi ni Jesus. Whoever exalts himself, sino magpapakataas, ibababa ng Diyos. Sino man nagpapakumbaba, itataas ng Diyos. Amen ba? Amen. And I've seen it
sa maraming buhay na binago ng Diyos. Mga pusong binago ng Diyos na dating napakataas, napakayabang, pero ngayon, nakita ko yung kanilang humble serving, amen, and pursuing God. Naalala niyo si David? Si David isang hari. Amen. Napakaraming achievements na ginawa pagdating sa digmaan. Napakaraming achievements na ginawa. Isa doon napatay si Goliath. Sa tapang. Amen? Pero nung siya ay dinala nila yung Ark of the Covenant doon sa Judea, si David, ano ginawa niya? Nag-praise siya kay Lord. Hinubad niya yung kanyang robe, kingly robe. At siya nagpuri sa Panginoon, nagsasayaw sa Panginoon. Amen. Kasama yung mga mabababa nandun, mga servant, hari ka. Kasama mo mga servant, alipin, nagpupuri, nagsasaya. At nang makita siya ng asawa niya, na Reyna. Ano sabi ni Michal? Hindi ka na nahiya sa ginawa mo? Kasama mo mga alipin? Hari ka na eh. Amen ba? Hari ka na eh. Pero nakita ko kay David ang isang heart of humility. Spirit of humility. Ano sabi niya? Kung wala naman ang Diyos, wala ako rito ngayon. Sabi ni David, kung wala ang Diyos, wala ako rito ngayon. Amen. I will be more undignified than this. Magmumukha akong undignified, walang honor sa ginagawa ko, pero ginagawa ko to para sa Diyos. Amen ba? Amen. Nakakatuwa kasi nakita niyo si pastor niyo, lagi naka-suit, pero ginagawa ko to para sa Panginoon. I want to represent Him. Amen. Praise the Lord. Not to be proud, but lagi pagka ako naggagawa ng isang bagay, Lord, gusto mo ba to? Gusto mo ba itong susuot ko? Siguro, isip natin parang napaka-corny naman ni Pastor. That's how I've been pursuing God. Lord, I want you para tatay natin, di ba, pag mahal natin, Lord, may ginawa ko. Yung anak ko sa maliit pag may nag-drawing siya, pinapakita agad niya sa akin. Ako naman tuwa. Kahit na yung sabi niya, ito yung pig. Pero mukhang pig, mukhang ahas. Pero sabi ko, ang ganda naman niya, anak. Di mo ba? So ganun dapat relasyon natin kay Lord. Huwag tayong mag-alala na kung ano sasabihin ni Lord. Pero meron tayong puso na we want to honor God. We want Him to know. Lord, ginawa ko ito para sa iyo. To praise you, Lord. Amen. So kahit tayo, hallelujah, God wants that kind of relationship sa atin. Amen ba? Praise the Lord. Pagka sinabi sa atin ni Lord, paano ka ba nagpupuri sa akin? Napakarami tayong reservation. Ano sasabihin ng katabi ko pag nagtaas ako ng kamay? Ano sabihin ng kapatid, ng katabi ko? Sintonado boses ko. Di hinaan mo lang boses mo. Pero ginagawa mo yung kay Lord. Kahit sintonado ka, pero nasa puso mo, Lord, para sa ito. Sa tingin nyo ba, sino mapiplease? We are not here to please anyone here. We are here to please God. Hindi lang pag Sunday, pero araw-araw ng buhay natin. Ito yung mag-i-intensyon natin to please God. Kung ikaw tatay, paano mo ginagabayan ang pamilya mo? Maging goal natin, mapiplease ka ba, Lord, sa mga desisyon kong gagawin para sa pamilya ko? Sa asawa ko? Sa anak ko? Kung ikaw isang trabahador, laborer, ito bang trabaho ko, Lord, napiplease ka? Ang lahat ng plano kong ginagawa sa araw-araw? Lord, sa church, napiplease ka ba? Sa ang service sa iyo, napiplease ka ba? Lagi natin tanongin yan, napiplease ba si Lord? Because anything na ginagawa natin that is not pleasing to God, you are just wasting your time.
Sayang, mga kapatid. Sinayang ni Judas ang napakagandang pagkakataon sa kanyang buhay. Huwag tayong maging katulad ni Judas. Napakaraming blessing. Kita mo, yung 11 na naging 12 rin naman sila. Kita mo kung paano in-honor ni Lord ang mga taong ito. At naging kasaysayan ni Judas, ayaw nating mabanggit ang pangalan niya. Sabi ko nga, aso niyo, ayaw yung pangalanan ng Judas. Di ba? Ganun na lang ang naging istorya ng buhay niya. Gusto ba natin ganun maging istorya ng buhay natin? Ha? Amen? Thank God, sabi ni Sister Sheila, I want to meet my father again. Nawala na kasi tatay niya. Her father is a Christian. Amen? Ganun ba yung gusto nating iwanan? Na kapag pinag-usapan yung pangalan natin, mananampalataya yan. Amen. Ano i-attach na anyway, hindi naman tayo rito to please people, di ba? Pero ano iiwanan nating legacy na kung saan ay magiging aral para sa mga hallelujah, mabubuhay pa rito sa mundong ito. Amen ba? Don't waste your time. Don't waste your money. Don't waste your life in pursuing the things that has no eternal value. Because ano man nilelay natin dito on earth will amount to nothing. Those are things that are eternal, has eternal value, will last. Amen. Forever. Yan po yung mga bagay na matatatan natin. Yung mga ininvest natin, amen, para sa kingdom ni God. Wala po itong pagkakalawang. Hindi po yung kakalawangin. Hindi po yung mananakaw. Fear not. Amen. Sabi ni sa John 12:37, but although he had done so many signs before them, they did not believe in him. Ito po yung pangatlong grupo. Nakita na nila ang signs, lahat. Yung mga nandoon, nakita nila. Yung ginawa ni Jesus. Si Lazarus nabuhay na mag-uli. Ang iba doon, nanampalataya. At nagpatuloy silang manampalataya. Pero yung iba nakita na yung signs. Sabi doon, ang ginawa nila, dumadali-dali silang pumunta sa Pharisees, sinireport nila kung ano ginawa ni Jesus. Hindi na nampalataya. At lalo na yung mga Pharisees, nung kinuwento sa kanila. Ano ang sabi ng mga Pharisees? Because they are man's pleaser. Ano sabi nila? Ano bang ginagawa ng taong ito? He will take the nation. Mawalan tayo. Masyado na sikat ito. Can you imagine that? Nakita nila kung sino si Jesus na Messiah. Hindi pa rin sila nanampalataya. That's a very sad thing. So sad. Na tayo ay nakakilala na ng greatest miracle of all miracles. Ano yun? Yung cross. Yung cross. Pero saan tayo sa tatlong grupo na yun? Amen? Na, sa tuwi-tuwi na, dito pinipreach dito yung katotohanan ng ginawa ni Jesus. Ang magandang balita. Sana magbilong tayo doon sa grupo na kung saan we really believe and we not stop believing. Because it's the greatest thing na pwede mangyari sa tao. Not just Lazarus raising to dead, but po us na kung saan patay sa espiritu pero binuhay ni Lord. Hallelujah. Ang ating spirit. Na tayo is destined to destruction, but God has given us eternal life. Amen. That the second death has no power over us. Yes, the first death may power sa atin. Mamamatay din ng katawan na to, pero yung second death has no power over us. Doon sa mga nanampalataya at tunay na nanampalataya kay Jesus, ay siya lamang maliligtas. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? That is the greatest miracle, mga kapatid, na ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nanampalataya ka na tunay na ginawa ni Lord yon dahil sa mahal niya tayo. Amen ba? Na kung saan ang dahil doon, amen, ano ba yung mga kasalanan na yan na hindi natin mabitawan sa buhay natin?
Matakot tayo. Mga kapatid, ulitin ko, matakot tayo. Alam mo yung love ni God sa atin? Pag tinindin natin yon, nakakatakot. Bakit? Can you imagine? Sa pagmamahal sa atin ni Diyos, yung kanyang anak, hindi niya inilintana na mamatay sa krus dahil sa kasalanan. Sa tingin mo, makakalusot ka? Yung anak nga niya, hindi na inilintana na bagsakan ng kanyang puot dahil sa kasalanan. Ikaw pa kaya? Kapag ka nagpatuloy ka ng paglalaro sa kasalanan, sa tingin mo, palalagpasin ka ni Lord? Yung anak nga niya, hindi pinaligtas eh. Logic lang mga kapatid. Amen? Huwag po tayong maglaro sa kasalanan. Amen. Ang gusto ng Lord, pinagpalit niya ang kanyang buhay para sa kasalanan natin. He offered His life for us. And all we need to do is to believe. To put our faith. Fear not what man can do to you. In Hebrews 12:1-2, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. And one of that is the sin of pride, na nagiging kabigatan sa atin para tayo tumakbo. Amen. At matapos ang karera na to. Amen po ba? Huwag yan maging daan para tayo. Amen. Mag-move tayo ng 2 step forward, tapos 3 step backward. Wala po. Di po matatapos. Because of the sin of pride. Of course, hindi lang yung sin of pride, yung mga sins na buhay natin. Amen. Immorality. Hallelujah. Ano pa? Lying. Cheating. And so on and so forth. Alam po natin yan. There are things na kung saan sa buhay natin, sabi ko nga last Friday, kumukunti ang mga nagpe-prayer meeting. Pakunti na pakunti. Maybe it's a sin of pride. Mas importante oras ko sa iba. Prayer meeting, napupuyat naman lagi. Wala naman akong pangangailangan. May sin of pride. Sabi ko nga, this is the last days. Pero maraming mga Kristiyano ang nanghihina. Sabi ko, this is the last days. Malapit na, kitang-kita na natin yung finish line eh. Di ba? Dapat mas lalo ka, kung pagod ka na, nakikita ang finish line, lalo kang lalakas. Itong huling araw na to, dapat lalo tayong maging porsigido. Malapit na eh. Amen ba? Sabi nga ni Brother J. Lord, nung makita niyo yung rescue na boat, walang-wala na siyang lakas, pero nung makita niya, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Ito na yung rescue eh. Ngayon pa ba ako bibigay, mga kapatid? Huli na, napakalapit na pagdating ni Jesus. Ngayon pa ba tayo susuko? Amen. Mga kapatid, prayer meeting. Ano ba naman yung isakripisyo niyo, oras niyo? Para manalangin para sa iba? Ganun ba tayo nagtitiwala? In by faith natin? Sabi rito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Ito po yung fear of embarrassment, di ba? Fear of people will look us foolish. Pero si Jesus, pinagtagumpayan niya. I mean, He despised the shame. Sabi nga sa Bible, nung nasa krus siya, hinubaran siya. It's a shameful death on the cross, pero He despised the shame for the sake of you and me. Hindi niya inalintana yun. Ay insultuin siya ng tao. Hindi niya inalintaya na kung saan duran siya ng tao. Hindi niya inalintana kung saan. Hallelujah. Ang mga tao na kung saan nung una, blessed is the son of David. Pero nung huli sabi, crucify Him. Hindi niya inalintana yun. Let us have this mind of Christ. Amen. Let us have this mind of Christ. A servant heart. A humble heart. Na kung saan sinabi doon sa Philippians. Hallelujah. Hindi niya nilantana na magpakaalipin para sa atin.
Kaya tingnan lang natin siya. Kung nakakahiya, nakakaroon tayo ng gantong fear, ano sasabihin ng tao? Tingnan natin si Jesus. Sabi, look at Jesus. Amen. Kung nanghihina ka, look to Jesus. He's the author and finisher of our faith. Pinakita niya ang example sa atin. He despised the shame and has sat down at the right hand of the throne of God. Pero nasaan siya ngayon? Amen? Nasaan siya ngayon? At the right hand of the throne of God. And those who believe, ayon sa Bible, will sit at the right hand of God. God knows how to honor people. Kung may mga taong sumakit sa atin na walang kaisipan na mag-honor sa atin, opposite pa nga ginawa sa atin eh. Gumawa ka na ng mabuti pero nilapastangan pa rin tayo. Di ba ba? Pero God knows how to honor people. Amen ba? Amen ba? Praise the Lord. Hebrews. So ngayon, again, pleasing man or pleasing God? Dalawa lang po tayo mamimili. Amen. Sabi sa Bible, bago tayo mag-benediction, sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Of course, faith goes with obedience. Faith goes, amen, hallelujah, with works, na sinasabi doon. Of course, saving faith is saving faith. God save us, hallelujah, at wala po tayong ginawa doon. Pero yung tinatawag na faith with works, yung dynamic faith, na kung saan we practice righteousness. Amen. In Jesus' name. So I will invite everyone, we're going to pray. Amen. The fear in the Bible means A-W-E, reverence, respect, and healthy awareness of God's power and holiness. Yun po yung fear na sinasabi sa Bible. In Psalms 146, 3-4, sige po, tayo lang. Do not put your trust in the Son of Man, in whom there is no help. Amen. Hindi naman po sinasabi sa Bible na, asawa mo, huwag ka magtiwala sa asawa mo. Hindi po yun. Of course, God wants us to trust people. Pero masasabi ko boldly, ang asawa ko po, hindi ko po siya pwedeng pag-trust ng 100%. Amen? Hindi pwede. Ang anak ko, hindi. Pero kay God, I can put my 100% trust. Praise the Lord. Because, why? Because men will fail us. Pag binuhos po natin lahat, 100%, tayo lang po mahirapan. Because man will not help us. 100%. At sabi pa doon, it is better to trust in the Lord than to trust in man. Kaya nga sabi natin, kasalanan nagtiwala ako sa taong iyon. Pero masasabi ko po sa atin bawat isa. Yes, maraming scammer ngayon, di ba? Maraming budol-budol sa pag-ibig. At marami talagang makapagsasabi ng kasalanan ko, nagtiwala ako sa mga sinabi ng taong iyon. Pero sinasabi ng Diyos sa atin, hindi kasalanan na magtiwala sa Kanya. Dapat pa nga tayong magtiwala sa Kanya. Amen ba? Amen. Praise the Lord. And then, tayo po manalangin. I like that Joshua 1:9 that our sister exhorted. Amen. Be strong. Take courage. Do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ano mang ginagawa natin para sa Panginoon na ginagawa natin, hindi niya tayo iwan. Pero kinukomanda tayo, be strong, be courageous. May mga bagay sa buhay natin na dumating sa atin nung tayo maborn again.
Parang bakit dumami lalo yung pagsubok? And that's it. Although we don't understand His ways, pero we put our trust in Him. He knows better than us. And we put our 100% trust in Him. God, maraming po salamat, Lord, today. Although, Lord, masakit marinig ang mga katotohanan, but that will help us, O God, to grow. At Lord, it is our desire. It's like David said, one thing I desire, this is what I seek. Ito yung isang bagay na amin pong sasaliksikin, Lord, sa buhay namin. Hindi po yung para ma-please yung sarili namin, ma-please ang tao. But one thing I desire, this is what we seek, that we may dwell in your house, O God, and to see, Lord, your beauty. To gaze upon your beauty, O God, Lord. That every day sa buhay namin, Lord, is a beautiful thing, Lord. Na maging activity namin every day, O God, is to please you. To pursue you sa buhay namin. Because you know, God, Lord, to honor you is the best thing we can do, God, while we are here on earth. Sabi sa Bible, sa Proverbs, a man who does not know how to honor himself is like a beast that perish. Lord God, teach us to honor. How to honor ourselves, O God, by honoring you, O God, Lord, sa buhay namin. Lord, after this, O God, maraming mga choices kaming gagawin. Outside this hall, Lord, mag-start agad ito, Panginoon. Sa amin pong mga gagawin sa trabaho namin. Yung amin pong pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao namin, Lord. And Lord, we pray, O God, that you will remind us not to forget, Lord, this wonderful teaching, O God. Kung saan, Lord, yung blessing, O God, na kung saan, Lord, na dati kami, Panginoon, we are pleasing man, but now, Lord, to please you, God, sa buhay namin. Malugod ka, Panginoon, sa aming pong mga sasabihin. Malugod ka, Panginoon, sa aming mga iisipin. Malugod ka, O God, sa aming mga gagawin sa buhay namin. And Lord, we cannot do it on our own. We ask you, Holy Spirit, to help us. Empower us, O God, Lord. And Lord, give us, O God, the full understanding of this message as we meditate on it, O Lord. That we will see, O God, Lord, and taste, Lord, the goodness of our Lord. Maraming po salamat sa mga kapatid ko na narito, O God, Lord. Na Lord, may mga correction man, may mga rebuke man, Lord, na mga sinabi ngayong araw na ito, O God, but they didn't run away from you, O God, Lord. They are here, O God, Lord, hallelujah, patiently listening to your word, because this is not the word of man, but your word, O God, Lord. And Lord, all, Lord, you are meant for us is for our good, and not for evil, O God, Lord. Thank you, God. And Lord, we pray, O God, Lord, sa mga susunod na araw, Panginoon, na ayon po may-meditate, God. Hallelujah. Ang salitang ito, O God, ang mensaheng ito, O God, na ito po, Panginoon, ang matanim sa puso namin lahat, Panginoon. It will be a treasure in our hearts, O God. Lord, na kung saan, Lord, we will keep, O God, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Sa aming puso, O God, Lord. Sa aming Panginoon, sa iyong, hallelujah, ginawa para sa amin, Panginoon Jesus, na kayo po, Panginoon, is don't deserve, O God, the honor. We don't deserve, O God, your loving kindness, O God, and your glory, Panginoon. But Lord, thank you, God, for crowning us with loving kindness and tender mercies, O God, Lord. Lord, for forgiving us from all our iniquities, for healing all our diseases, for redeeming us from destruction, and for satisfying our mouth today, Panginoon, our mouth with these good things, O God, Lord, na ngayon, Panginoon, na-renew ang aming strength like an eagle, O God, Lord. Maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa mga kapatid ko, Panginoon. Ingatan mo bawat isa, ano bang gagawin namin, Panginoon, after this, O God, Lord. Ingatan mo bawat isa. Ingatan mo, Panginoon, ang seed na to sa puso namin, na hindi ito po manakaw, O God, ng kaaway, Panginoon. But ito po'y mag-cultivate namin, Panginoon, that it will grow, it will
be rooted sa puso namin. It will bear fruit sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus, for your most precious blood. Thank you, Lord, for your atoning sacrifice to us. Thank you, Lord, because you didn't remain on that grave, but on the third day you have risen, and now you are seated at the right hand of God, in the throne of God. We thank you, Lord. We honor you. We glorify you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory. So let's have this benediction. Amen. Just raise your hands as I pray this with all my heart. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. This I pray. Amen, amen, amen.